porta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap na ang alas 5 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero 1 pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Friday, Gamat Saguna. As yet na po sa buwan po ng Agosto 2026. Kumusta mga ka-idol, mga karadyoman? Kami po umasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa namang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyong pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Unang-una sa lahat, headlines. 5 kasapi ng Dawla Islamia Group patay sa police operation kahapon dito sa bayan po ng Pikit sa North Cotabato. Ito yung mga suspect sa nanambang sa mga pulis sa Sharif Agwak at sa mga pulis dito sa bayan po ng Lambayong. Unang-una sa lahat, headlines. Cotabato City LGU nagsagwa po ng pagtatanggal ng mga illegal vendors dito sa harap po ng CRMC sa kaman po ng Sinswat Avenue. Unang-una sa lahat, headlines. Mga nagtitinda sa gilid po ng CRMC o dito sa harap ng Sinswat Avenue, bawal nang magtinda tuwing araw. Sila po'y pinayagan na 6 to 6 o 6 po ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga. Unang-una sa lahat, headlines. Concrete barrier inilagay na dito sa kanto pa ng ORC at ng Sinswat Avenue para nang sa ganoon di na po masira yung dating bakal na nakalagay ay pinalitan na po ng mas matigas-tigas. Nasa 300 kilong concrete barrier. Unang-una sa lahat, headlines. Brigadier General Ricky Bunayog, itinalagang officer in charge ng 6 ID. Samantalang si Major General Vladimir Cagara, itinalagang officer in charge din po ng Western Mindanao Command. Unang-una sa lahat, headlines. 1 kilo ng shabu na sabat sa 3 individual kahapon dito sa Cotabato City sa bypass operation ng PDEA BARM. Unang-una sa lahat, headlines.
Chief Minister makakuha nakipagpulong sa mga opisyal ng pambansang pulisya. Unang-una sa lahat, headlines. Sangguniang Panlungsod inaproban sa final reading ang ordinansang naglilikha ng Office of the Building Official. Unang-una sa lahat, headlines. MP Butch Malang kinatwa ang umano'y mainit na pagtanggap sa kanya ng mga barangay opisyal sa SJA 1st District. Unang-una sa lahat, headlines. Mahigit sa 200 kabataan na bigyan ng pagkakataong matuto sa peace building. Unang-una sa lahat, headlines. Balitang national. BP Sara hinamon ng DND chief na pangalanan ng government official na umano'y pro-China. Unang-una sa lahat, headlines. 16 na probinsya na sa ilalim ng Alert Level Alpha sa kabila ng paghina ng bagyong si Maymay. Unang-una sa lahat, headlines. Sa balitang na international, tensyon sa pagitan ng Saudi at ng Houthis rebel nagpapatuloy. Mga dumadaan na sa Red Sea nanganganib na atakihin ng mga Houthi rebels. Unang-una sa lahat, headline. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Friday Gamat Saguna. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito dyan sa bagyo po ng supermarket area na may kasamang pandesal. Good morning sa mga kapiterya po natin dyan sa loob po ng Mega Market Sa mga nagtitinda ng gulay, karne at isda, good morning po sa inyo. Sa ating mga driver na sweet lover, biyahing Awang Super, Village Super, good morning po sa inyo. At sa atin po mga bus driver, biyahing malalayo. Biyahing Zamboanga, Jensan, Davao, Cagayan, Osamis, Dipolog at Davao, good morning. At sa ating mga town-based driver, sa mga multi-cab driver na may biyahing Awang Super, Village Super, good morning. Sa Anas Coffee, good morning po sa inyo na nakatutok po sa atin. Harap po ng welcome ng Mega Market dito sa Cotabato City. Mapita sa Kanalangon San. Oras po natin ganap ng 5:08 na po ng umaga. Ang oras na yan ay hatid po sa atin ng UBGP, United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa Balota. Unang radyo, unang balita. Good morning sa mga nakatutok sa atin kay June Quezon, kay Simbay Adam at kay Marvin Leon at kay Nancy Sabado Blanca Remonde. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ito kahapon naging madugo ang araw dyan sa bayan po ng Pikit dahil nagkandak po ng operasyon ng ating kapulisan at ang kasundaluhan dito sa hinihinalang mga sangkot sa pananampang sa mga pulis ng Maguindanao del Sur na kung saan ay nasawi dito yung 5 pulis dyan sa bahagi po ng Sheriff Agua. Kahapon dakwang alas 2 ng hapon naglunsad ng operasyon implementation ng search warrant ang kapulisan sa Barangay Inugog, bayan po ng Pikit sa North Cotabato na kung saan nauwi po ito sa shootout. Ayon na sa report ng ating kapulisan habang papalapit naman ang tropa ng otoridad ay sila po'y pinaputukan ng target sana sa naturang implementation ng warrant of arrest na nauwi sa madugong enkwentro at pagkasawi ng 5 mga kasapi po ng Dawla Islamia Group. Isa dito ay Deputy Leader
Ito yung mga top leader po ng Dawla Islamia Group. Ayon na sa Maguindanao del Sur MPS ni Police Colonel John Mangahis, na sila pong nanguna sa naturang operasyon na sawi. Kinilala ang isang nasawi na si Marhun Esmael alias Marhum na di manoy leader ng Dawla Islamia Group na nasa Asan Group. Siya ang top 1 na most wanted person dito sa BARM at sa Bangsamoro Autonomous o sa Maguindanao del Sur. Ang pangalawang nasawi ay si Halim Sansawi Usman na top 2 most wanted person sa Maguindanao del Sur. Nasangkot din po sa pananampang sa mga polis sa Maguindanao del Sur yung patrol car. At itong si Ali Hasan, top 3 most wanted person sa Maguindanao del Sur, nasangkot din po sa naturang pananambang. Silang tatlo ay naharap sa kasong patong-patong tulad po ng murder, prostrated murder, attempted murder at robbery. Nasawi din na sina Rasul Tito at Bibi Ayunan Kamsa. Ang lima ay pawang kasapi ng Dawla Islamia Group, Hasan Group. Nabatid na si Marhum ang sub-leader ng Dawla Islamia Group na bihasa umano sa paggawa ng mga pampasabog. Kasama sa naturang operasyon ng Maguindanao del Sur PNP ang 601st Infantry Brigade at ang 602nd Infantry Brigade. Samantalang na-recover din sa lugar ang baril ng pulis na nasawi din sa pananampang sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Ito nga si Patrolman Apollo Pagulayan kung saan ay tugma sa kanya pong service firearm ang na-recover kahapon ng ating mga otoridad sa report ng PNP. Isang tip ang kanilang natanggap mula sa concerned na citizen hinggil sa pinagtataguan ng naturang mga suspect. Sa ngayon ay hihina na ang grupo ng Dawla Islamia Group na sangkot ito sa mga pagbaril sa mga otoridad. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, tinalaga bilang officer in charge ng 6th Infantry Campilan Division na si 602nd Brigade Commander Ricky Bunayog matapos na ma-promote bilang Western Mindanao Command Commander si Major General Vladimir Cagara, na kung sana ay officer in charge din po siya ng West Mincom matapos na luklok bilang Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Gumiran, mga kasama. Pansamantala silang uupo sa naturang mga posisyon hanggat wala pang permanenteng na italagang mga kapalit dito sa 6ID at dito rin po sa West Mincom. Unang radyo, unang balita. Congratulations sa OIC ng Kampilan na si General Bunayog. Siya din po ang concurrent din po na 602nd Brigade Commander. Kahapon nagkaroon din po ng pagpapalit ng liderato sa 601st Brigade. Pumalit si Colonel o si Brigadier General Brual. Kanyang pinalitan na si Brigadier General Edgar Cato na talaga namang Assistant Division Commander ng 6th Infantry Campilan Division. Pinangunahan ni West Mincom Head Major General Vladimir Cagara ang turnover ceremony kahapon sa kampo po ng 601st dyan sa bahagi po ng Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, nagsagwa po ng pagtatanggal sa mga illegal vendors sa harap po ng Cotabato Regional Medical Center dito sa kaban po ng Sinsuat Avenue. Ang City Public Safety Office katuwang ang City Traffic and Transport Management Center sa mga illegal vendor na kung saan ay pati sa araw sila po ay nagtitinda. Meron po mga pwesto sa naturang area. Kung kaya pinag-utos ni Mayor Bruce Matabalaw na alisin ang naturang mga illegal vendors dahil sila pinahintulutan na pwedeng magtinda kapag hating gabi hanggang gabi hanggang alas 6 po ng umaga o 6 to 6 ng gabi at ng umaga. Pero ayon pa kay Mayor Bruce, nasubrahan na umano sila dahil pati araw ay naglalagay ng lamesa at ginawa na pong
tindahan ang kalye o ang kalsada dahilan para magkaroon po ng problema sa traffic o magkabuhol-buhol ang mga sasakyan. Kahapon ay tinanggal ang kanila po mga lamesa at mga pwesto kung kaya't ito po ay bilang pagtalima ng ating lokal na pamahalaan sa hinaing ng mga kababayan natin na sana'y matanggal ang naturang mga illegal vendors dahil ito ay nagkukos ng matinding traffic dito sa Sinswat Avenue. Unang radyo, unang balita. Matuto man tayo makontento. Basi, pagkapasa tabon man sa magabi, doon kang kipagpagista pa ni taman sa mapita. May kadi ka numiyog sa 6 to 6, namani ka ko dun, kadama kandagan sa napya sa kataw. Walang exemption. Di nga kapatay. Magayong ka ka. Hindi pa gili. Ang 5, labasan ng mga tao. Yung 6 nga, matraffic pa yan eh. Ganito na lang. Kung ayaw nyo talaga ng 6 to 6, huwag na tayo mag-usap. Okay na po yung panggabi, sir. No more. Okay na po yung panggabi, sir. Ang humihingi lang po yung pang-araw. Naiintindihan ko yan, dapat 6, nakatinda na tayo kasi 5, mag-prepare. Ugaling ano ba? Okay man yan. Kung legal, yung pwesto natin maluwag, hindi tayo makakos ng traffic, hindi tayo makaistorbo ng ibang tao, walang problema. Kahit alauna pa ng hapon kayo dyan magtinda, go! Didikit na Pero lang ang po. problema, nasa kalsada kasi kayo. Didikit na lang po kami, sir. Wala po, basta 6 to 6 tayo. Okay na po yung 6 to 6. Yun na nga, okay. 6 to 6. Unang radyo, unang balita. Inaiblad nyo si Mayor. Paano kasi 6 to 6 lamang, 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Sumobra, umabot ng buong araw na. Kumbaga 24/7 ang kanilang pagtitinda. Sabi nga ni Mayor, okay sana kung hindi kayo sa kalsada, nasa kalsada kasi. Ang dami pala nito nila, pero kahapon ang dami din po mga di nagsipot ha. Kaya kahapon na sabi ni Mayor, sino yung wala dito sa kanyang ipapatawag ay di na po papayagan na sila po magtinda dahil sila po ay pinatawag ngunit hindi sumipot. Nagtaman kasi sir mawaro sa pwesto para sa karni sa mahawak ko din. Kasi the rest Gaano kasi ba dito sa amin, yung panggabi wala sila. Kaya nga pamili ko sa presidente, no? Pamili ka, no, sa kasaligan. Tumembitya namin kasi yan yung maka-rensel ka, no? Pamili ka, no, sa maging presidente, no, sa kuna, kano sa katubi mambitya namin na arrangement sa meto na kanin may matulong, i-check kami po. Nakasabotan. Na tubad-tubad daw ang kuilangon na magatensya, so ang ng concern, kanya mapatawa ng mayor tanong niya. Nyabog kang gano'n din siya, kanya nang itiala. Napiyang presidente no, at siya akong mapamili. Nanay makakaga siya, lumidar sa kano. Asa mamagitsan. Kamapasang iuman sa kato, imbitihan na mayor to pa na niya. Kailangan na Unang presidente. radyo, unang balita. Samantala, kagabi naman, pinangunahan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalom ang pagpapalit ng fence dito sa Center Island, no, sa gitna ng kalsada sa harap po ng corner ng Governor Gutierrez Avenue at dito rin po sa bahagi po ng Sinswat Avenue, itong harap po ng Las Hermanas. Kung dati-rati ay binabangga lamang po ito ng mga sasakyan na tutupi yung mga bakal, pero this time nasa 300 kilos yung isang concrete barrier na ipinalit po ng ating alkalde kagabi. Kasama po ang City Engineering Office para nang sa ganon, medyo din na po ito matibag-tibag sa mga driver na kaskaserong magpatakbo. Unang radyo, unang balita. So, yung fabrication kasi ng ating concrete barrier takes a lot of time. Yung pagsemento, paghuli, mamadali lang. Pero yung curing, mga 15 days after curing,
papakinisin muna sa kapipinturahan. Kaya kung mapapansin niyo, may mga part pa dito na walang pintura kasi nagpa-dry run ako sa mga engineers natin para makita ko yung plastada talaga ng concrete barrier. So far, I'm very happy with the result. Makikita nyo, marami-rami na rin. So we are fabricating mga 250 pieces of this para lahat ng barriers natin, lalo na yung mga sira, mapalitan na. Then eventually, the whole city will have concrete barriers already. Ito ay for road safety also. And sana mag-cooperate yung ating mga kababayan na hindi po ito kagaya ng ating mga steel barrier na pag binangga ninyo po pwedeng walang mangyari sa inyo maliban sa UP ng sasakyan. This time, baka hindi po magiging magandang resulta because each of the barriers weigh around 300 kilos. No, so medyo masakit-sakit ito pag nabangga ninyo. Kaya, konting ingat po, we are doing this to improve our traffic system and also for road safety and security of our pedestrians. Unang radyo, unang balita. Hindi lang sasakyan siguro, mayupi, Mayor, pati buhay siguro. Talagang hindi ka bubuhayin dito kung sakaling kaskasero kayo at kayo po'y mabangga o mabangga po ninyo itong inilagay, ipinalit na concrete barrier. Mantakin mo, matigas ito dahil nasa 300 kilos kada isa mga kasama. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa ayos po yung oras sa Pilipinas sa next simuay ganap ng alas 5:21 na po ng umaga. Ang oras na yan, natid po sa atin ni MP Butch Malang number 1. Tumatakbo sa 1st District po ng Special Geographic Area, number 2 sa Balota sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumalap sa kanila po mga EOR. Ito, meron palang 2 kabataan ang biktima ng pamamaril at inagawan pa ng motorsiklo. Saan ito nangyari? Ating dakuan sa detalye sa radyoman.webs abang. Ronda Presinto. Tinangay ng di patukoy ng mga suspek ang color white Honda Click 125 motorcycle na may plate number M556EF sa 2 estudyante na kumukuha lang sala ng litrato na naganap alas 7:30 kagabi sa bahagi ng Purok Lapapak, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Sa ulat mula sa Police Station 3, ang mga biktima ay pawang mga menor de edad na kinilalang sina alias Michael, taga Barangay Awang, at alias Hamad, residente ng Barangay Tanwil sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Lumalabas sa investigasyon ng Istasyon 3, maswerteng nakaligtas si Hamad habang sa kanang piski naman tinamaan si Michael na ngayon ay patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Material na bagay ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen kung saan inaalam na ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspek para madakip at mapanagot sa batas. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala ating dakwan sa Radyoman Dato Jul. Lalaking sangkot sa bintanang ilegal na droga arestado sa Kidapawan na City sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking sangkot naman sa pagbebenta ng ilegal na droga sa inilunsad na drug bypass operation sa Purok 4 ng Barangay Manungol, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilalang sospek na si Alias John, 27 anyos, residente ng Barangay Sadupin ng lungsod at kabilang umano sa mga high-value target ng Kidapawan City Police Office. Sa operasyon, nakumpiska ang 13 pakete ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na to Jul sa balitang yan. Dakwa natin na report naman na Radyoman na Daisy, sinasabing niya tiniyak ang kaligtasan ng Libungan Diversion Dam. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak
Sa kabila ng ilang araw ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha sa ilang bahagi ng saklaw ng Libungan River Irrigation System o RIS, tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nananatiling ligtas at walang pinsala ang Libungan Diversion Dam. Ayon kay John Ray Vinson, Acting Chief ng Office of NIA Libungan RIS, patuloy na nagsasagawa ng regular na pagmamanman ang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalapit na komunidad at mga magsasakang benepisyaryo, lalo na sa panahon ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Vinzon, ang istruktura ay isang diversion dam at hindi storage dam, kaya limitado lamang ang dami ng tubig na kaya nitong ipunin. Ipinaliwanag niya na ang dam ay partikular na idinisenyo upang ilihis ang tubig mula sa ilog patungo sa mga kanal ng irigasyon para sa mga layuning pang-agrikultura. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning sa mga nakikinig pa rin po sa atin kay Mine Masukat Akan. Good morning sa kanya pong misis din po na nakikinig dyan sa bahagi po ng Lower Bikutan na si Hadja Minda Norhain Pika Akan. Sukran DXMY kay Don Blag. Good morning sa Purok Durian sa Madre Barangay Bagwa. Dito sa Cotabato City, good morning sa Purok Duwatin po kay Eduardo Swan. Diyan sa mga taga-Manday, good morning sa Kampo Muslim sa Mahad. Kay Blackhawk Ala, good morning. At kay Wen MC Dagudak. Pa-shoutout naman si ama ko na lagi pong nakikinig sa DXMY, si Glab Makinay, salamat. At kay Miss Bonko, good morning po sa inyo. Kay Wahida Akan na Mamalapat, good morning. Sa Kadayagan SGA at kay Sali Abdul Karim kay Dato Tugauto sa bahagi pa ng SPDA sa Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Oras po natin ganap ng alas 5:26 na po ng umagang. Oras na yan. Atid po sa atin ni Atty. Sherif Abbas na tumatakbong Parliament District sa 1st District po ng Cotabato City, number 1 sa Balota. Oras na para tayo po humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural, at original. Para sa bayan, para sa hangarin. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP para sa bayan, BFP para sa hangarin. Inklusibo, Bangsamoro, kasama mo kami. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Kiniha, timanin ninyo, sipon, sakit sa ulo, sakit sa lawas, hilanat, allergic rhinitis ug sinusitis, Simdex D. Padalion nato, timailhan sa hilanat, Simdex D. Ang Simdex D mapalit sa mercury drug ug uban pang butika duol ninyo. Phenylpropanolamine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Simdex D. If symptoms persist, consult your doctor. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid ka ban.
Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakakapokus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung umiinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifats for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. Assalamualaikum. Dr. Tumanda Antok po, number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang matutong bumasa. Marami rin ang hindi nakakapagtapos ng kolehiyo. At habang umunlad ang sentro ng lungsod, marami pa rin komunidad sa District 3 ang naiiwan. Mapupunan natin ang mga pagkukulang na ito sa parlamento. Isusulong natin ang school kitchen para sa mga pampublikong elementarya. Mas mataas na kalidad ng edukasyon sa ating state universities and colleges. Bilang guro, mananaliksik at eksperto sa pulisya. Iaalay ko ang aking kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa inyo. Ako po si Dr. Manda Antok, hindi natutulog sa serbisyo. Number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Political advertisement paid for by Dr. Manda Antok. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa kanu sakop for District 5, Maguindanao del Sur. Saki so watanu Suldo, si Anwar Alamada, alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so Imay Lip sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Niya ko number baluta na number 1. Number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatano atau kasuldo mana si Sultan Dato Ken Upong Gandila ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba ang kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa po. Ataw kanong kapangilay, kanong kagkabagal no peace, unity, and solidarity. Mag-isa-isa tanong kanong nyaba at kaman, itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka, usapang babae muna. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule ay bida sa lahat ng mga problema sa ating reproductive system? Just like pelvic and uterine problems, ovarian and cervical problems. Alam mo rin ba na ang Cervicare Capsule ay tumutulong upang labanan ang spasm, pain and inflammation sa ating matres? Pinapawi nito ang premenstrual tension and menstrual cramps. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule kakampi ng bawat babae? O ngayon, alam mo na. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka
Eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Isayos po yung orasan, oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap ng alas 5:33 na po ng umaga ang oras na yan. Hatid po sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada na tumatakbo sa Parliamentary District sa 5th District po ng Maguindanao del Sur. Number 1 sa balota sa ilalim po ng United Bangsamoro Justice Party. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr. na 19th nominee ng UBGP numero 13 sa balota. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na niyo po Radyo Man ngayong araw po ng Friday gamat sa guna ngayon po ay 7 na po sa buwan po ng Agosto 2026. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa mga sandaling ito mga kasama. Good morning kay Sarmenta Abdul at kay Amir Otsira na nakatutok sa DXMY sa Elmerson o kay Elmerson Ariston ng Tatianas Barbecue sa ORC, Cotabato City. Good morning. Kumusta ang ating barbecue dyan, sir, kada gabi? Malakas ba? Masarap bang barbecue nyo dyan? Mas magandang matikman natin yan. Parang katulad kay Mang Andoy na natikpan natin kahapon. Napakasarap mula po noong 1970s. Hanggang sa mga panahon ito ay di po nagbabago ang timpla. Napakasarap pa rin yung native barbecue po nila. Diyan sa stall number 1 na sa Cotabato City Barbecue Stand. Kay Bay Gyara Urak Usman, salamat Sir Mike Mapita. Maraming salamat. Marami pong nakikinig sa DXMY dito sa Site 2. Tamuntaka 1. Pa-shoutout sa aming mahal na kapitan kay Honorable Ahmad Urak. Salamat na. Kay Violet Ningasca Pantuhan na good morning sa Kidapawan na City at kay Bayan Makulusong Bitimbang Waya kay Dato Tung Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Good morning kay George sa Makinay sa Team Talipapa. Good morning kay Ate Jane, Kuya June Amis at kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Good morning kay Mambay Mems Balaw dito sa bahagi po ng San Pablo Village. Good morning po sa inyo. Sa mga balita pa rin po natin mga kasama, sa papalapit na halalan dito sa bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na kung saan ay naghahanda na po ang COMELEC. Ready na po sila para po dito sa first parliamentary election kung saan inihayag ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia na 95% na silang handa para po dito sa naturang halalan. Kung saan ay nagbigay din po sila ng paalala voters education sa mga botante dito sa BARM na umabot sa 2.3 million mahigit na kung saan ay nasa 4 na pahina itong mga balotang gagamitin na kung saan ay isa ang pipiliin para sa district representative kung anong distrito kayo napabilang at isa din po para po dito sa regional party. Itong mga partidong inyo pong partidong mga kalawak po dito sa BARM. At ito yung ating bago na kung saan ay yung 6 na sectoral representative mga kasama. Boboto pa rin pala tayo ng sa sektor po ng ulama, sa sektor po ng youth, sa sektor po ng kababaihan at sa sektor po ng settlers, 2. So ibig sabihin na 6 po ito pati sa traditional. Akala natin iisa lang yung bobotohin. Kada isa, tulad sa youth pwede tayong bumoto at dito rin po sa women, isa din po ang pipiliin. 2 lamang po dito sa settlers mga kasama. Yan yung inihayag po ng COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia. Unang Radyo, Unang Balita.
front page, yung unang bahagi ng balota, na andyan yung mismong kandidato sa parliamentary districts. May pictures. Naandyan yung mga kandidato o yung mga tumatakbo sa political parties. Political party, isa lang po ang pipiliin natin. Sa parliamentary district, isa lang din po ang pipiliin natin. Pag po pumili kayo ng dalawa, ay baliwala na po yung boto nyo. Overvote po ang tawag dyan. So pag sinabi pong pumili lamang ng isa, at ito po ay may translation sa Arabic. Pag sinabing pumili lang po ng isa, isa lang po. Huwag na po tayong pipili ng dalawa. So dapat isa lang ang pili natin. Ngayon po, pagdating naman po natin doon sa likod ng balota, makikita po natin yung pagpipilian naman natin para sa tinatawag na sectoral organization. 6 po yun. Naka-classify po yan sa 6. Kababaihan, kabataan, settler communities, yung mga traditional leader at the same time, ulama. Di ba? Nandyan lahat sa likod dyan. So, halimbawa, doon sa kababaihan, halimbawa, 4 o 5 ang pagpipilian mo, pili ka lang ng isa. O doon sa kabataan, pili ka rin din ng isa. Kahit pa ikaw ay nakatatanda, pwede ka rin bumoto sa kabataan. Kahit ikaw ay lalaki, pwede ka rin bumoto sa kababaihan. Kahit hindi ka rin miyembro ng traditional leaders o ganyan, pwede ka rin bumoto doon. Kasi nga, 1:6. Kung 6 na sectors yun, 6 ang ibibigay mong boto. At doon, ang makikita nyo po, ay yung mismong pangalan ng number 1 nominee ng mismong sectoral organization na yon. So, nandun yung picture niya, siya ay number 1 nominee, nandun yung pangalan niya, pagkatapos ng pangalan niya, ay kung ano yung nire-representa niyang organisasyon. So, yun po maliwanag po tayo dyan. Unang radyo, unang balita. Yun mga kasama, sa mga botante at least naliwanagan na po tayo. Ang pipiliin po natin ay isang district, isang party, at doon sa sectoral na 6. Kahit na tayo po ay senior citizen pwede kayong bumoto sa youth, sa traditional, at sa ulama, at sa women, at dito rin po sa 2 settler. Dahil 2 yung seat para po sa settler. Kahit na kayo po ay Bangsamoro, pwede rin po kayong bumoto sa settler. 2 po inyong pipiliin. At least maluwanag sa akin kasi dati akala ko isa lang, yung 1, 2 lang ang pipiliin sa mga sektoral. So 6 pala. Tig-isa para sa 4 na youth, women, traditional at ulama, at 2 dito sa settler community. Unang radyo, unang balita. Umabot sa 3,000 na mga pulis ang inihanda po ng COMELEC kung sakaling may mga teachers ang magbaback out na magsilbi sa darating po na halalan sa September 14. Ito ang sinabi ni election COMELEC Head Attorney Erwin Garcia. Tulad po nung nakalipas na halalan, ang dami po mga teachers ang umatras. Ilang oras matapos ang botohan. Kung kaya't ngayon pa lang, meron na inihanda na 3,000 na mga pulis na manggagaling sa labas ng BARM na sila yung papalit kung sakaling may mga teachers na atras sa pagsisilbi sa halalan. Unang radyo, unang balita. 3,000 na mga miyembro ng PNP na tinrain namin at may kanya-kanyang certification. So, kung sakali nang may hindi makakapaglingkod ng mga guro, meron kaming pamalit. At hindi sila galing sa Bangsamoro. Galing sila sa iba't ibang rehiyon sa labas ng Bangsamoro para lang hindi ma-compromise at mapaghinalaan na may bias o may pinapanigan. At the same time, itong 2025 elections, wala pang 40 na teachers ang hindi nakapag-serve. Ang dahilan lang, dahil related sila dun sa mga kamag-anak nila, yung mga tumatakbo. So, ibig sabihin, kahit paano, nawawala na yung issue lagi ng mga hindi nagse-serve dahil tinakot yung teacher, binayaran yung teacher, or whatever, anumang kadahilan na bigla na nagkasakit sa araw ng eleksyon. So, ngayon naman, pag ginawa yan ng mga ilan, lalo na yung pananakot na kung meron man, huwag kayong mag-alala, may mga PNP personnel naman kami nakahanda para humalungin sa mga guro. Pero ako naniniwala, yung mga guro nating bayani ng MBHT, ipaglalaban nila na sila mismo talaga ang mag-hold ng eleksyon ngayong darating na September 14. Unang radyo, unang balita. Iniyag din ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia na gabi pa lang hating gabi pa lang meron ng resulta. Malalaman kaagad kung sino yung mga nanalo o nanalong mga kandidato sa district
at pati na rin dito sa regional party kung sino yung maraming nakuhang boto. Ito'y dahil sa napakabilis ng naturang bilangan dahil nga ito'y automated counting machine o ACM yung gagamitin. Alas 7 pa lamang doon ng gabi ay sabay-sabay na magta-transmit ng mga resulta sa galing sa mga polling center patungo po dito sa munisipyo at ang munisipyo patungo po sa probinsya hanggang sa regional at patungo po dito sa tanggapan po ng COMELEC. Kaya't gabi pa lang, hating gabi pa lang, meron na pong resulta, malalaman kaagad kung sino-sino ang mga nagwagi. Unang radyo, unang balita. Scene ng madaling araw ay alam na natin. Ito po ang maganda dyan. Para po sa para po sa lahat, lalo na sa political parties. Yung pong mga makina natin, kapag kayan ay natapos na ang pagboto ng alas 7 ng gabi. Tatandaan po ng lahat pati mga watchers. Wala pong makina sa 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro ang pwede mag-transmit ng wala pang alas 7 ng gabi. Nakaprogram po yan na pwede lang mag-transmit yung makina ng result kapag eksaktong alas 7. At wala pong consolidation system, yung nagsusuma total sa bawat munisipyo ang tatanggap ng results sa kahit na anong presinto ng bayan na yan nang wala pang alas 7. Hindi mga nangyayari dati, alas 3 pa raw, sarado na ang presinto. Alas 2 pa lang doon, nagtatransmit na ito, hindi. Sinigurado natin noong 2025 national and local elections pa, walang pwedeng machine makapag-transmit ng hindi pa alas 7 ng gabi. Okay. Pag natapos na ang pagboto ng mga kababayan natin, nagsarado na ang bawat presinto, yung mga watchers, yung mga gustong mag-observe, nakikita nyo po, dapat yung mga balota, isa-isang binibilang yung hindi nagamit. Sa harapan ninyo lahat. At dapat yan pinupunit sa gitna, yung kalahati ilalagay sa ballot box, yung kalahati ilalagay sa isang envelope upang hindi ito magagamit. Okay. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Isayos po yung oras, ganap na ang alas 5:45 na po ng umaga. Ang oras na yan, natid po sa atin ni MP Doc Tumanda Antok na tumatakbong parliamentary district sa District 3 ng Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim po ng Bangsamoro Federalist Party. At ang oras na yan, natid po sa atin Sultan Dato Teng Gombila na nominee for traditional leaders, number 5 sa balota sa ilalim din po ng Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama, report ating mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Ito, malaki-laking halaga ng illegal na droga na sabat kahapon ng PDEA. Sa 3 individual, 1 kilo, umabot sa 6.8 milyon na halaga ng droga. Ating nakuha na sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Nakasamsam ng 6.8 million pesos na halaga ng illegal na droga ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARM sa ikinasang drug bypass operation matapos masakote ang tatlong newly high-value target o SVT kahapon alas 12:50 ng tanghali sa bahagi ng Dimasinod Avenue, Barangay Rosario Street, Cotabato City. Kinilalang mga suspect na sina alias Meriam, 44 anyos, Samra, 32 anyos at Jason, 36 anyos, pawang mga residente ng Mother Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Sinabi sa DXMY ni PDEA-BARM Assistant Regional Director Benjamin Resitas III, tinatayang 1 kilo ng shabu ang na-recover sa mga suspect na nakasilid sa isang eco bag. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang black minivan na may plate number MBK2638 at isang tunay na 1,000 pesos at mahigit 1 milyong budol money. Dagdag pa ni Resitas, isang malaking tagumpay ang pagkakasamsam ng droga kung saan, kung nakalusot ang mga ito, posibleng maraming inosenteng individual o mga kabataan ang masisirang buhay dahil sa epekto ng ipinagbabawal na gamot. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinasalamatan ng ahensya ang mga supporting units ng PNP RIU 15, CPDU, CIU CCPO, PDEC SOU 15 BAR, NICA BARM, PNP HPG BAR, at MPLT 6 na naging katuwang sa pagkakalakip ng 3 high-value target. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Radyo, unang balita.
Salamat Web sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Mandato Jul sa kanyang report. Ronda Presinto. Dinampot ng 1st Special Operations Unit Maritime Group ng PNP ang isang facilitator ng human trafficking sa pinaigting ng kampanya laban sa kriminalidad at pang-aabuso sa karapatang pantao. Dinakipang sospek na si LS Jim nasa tungkulang habang nakatakas naman ang kasama nitong si LS Sally sa entrapment operation alas 4:40 ng hapon sa Bungaw Port sa Tawi-Tawi. Unang isinagawa ang operasyon kung saan 3 kababaihan na sina Ana, Marie at Sher ang nailigtas mula sa planong pagpupuslit palabas ng bansa sa pamamagitan ng backdoor channel. Batay sa testimonya ng mga biktima, sangkot umano sina alias Jim at alias Sally sa pagtatangka na ilabas sila ng bansa. Ayon kay Police Brigadier General Lo Evangelista, Director ng Maritime Group, ang operasyon ay patunay umano ng matatag na paninindigan ng PNP laban sa human trafficking. Nasa custodial facility na ang naarestong sospek at inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy Standard Voter Education Kit. Inihanda na para sa September 14 BARM parliamentary election. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Isang standardized voter education resource kit ang binuo upang ihanda ang mga komunidad para sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang resource kit ay binuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament's Speaker Bureau sa isinagawang 3 araw na pagsasanay kung saan higit nilang pinalalim ang kanilang kaalaman sa mga batas sa halalan at hinasa ang mga praktikal na estratehiya sa aktibong pagpapaliwanag ng mga ito sa mga botante sa mga komunidad. Sa pagkakumpleto ng Voter Education Resource Kit, sisimulan na ng Office of the Parliament Speaker ang pagpapatupad ng plano nito para sa pagpapakalat ng mga miyembro ng Speaker's Bureau na itatalaga sa iba't ibang komunidad sa buong Bangsamoro Region upang magsagawa ng voter education at ipaliwanag ang parliamentary electoral system bago ang halalan. Pinagsama-sama sa Standard Voter Education Kit ang Bangsamoro Electoral Code, ang Bangsamoro Parliamentary Districts Act, ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Commission on Elections o COMELEC at ang buong proseso ng halalang parlamentaryo. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Mandaisi Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating kasilipin mo na mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas 677. Alas 5 naman na 9:32, 9 PM naman na Swartres 344. 6 digit naman alas 9 kagabi lumabas sa 423704. Ang tumoy 704. Sa milyones na papremyo mga kasama, 642 nasa 22.3 milyon ng jackpot prize. Winning combination natin na 01 na 16, 34, 02, 42, 14. Super Lotto 649 nasa 25 million ng jackpot prize. Winning combination po natin na 30, 49, 05, 13, 36 at 39. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Lea Joy Tabora na nagdiriwang po ng kanyang birthday at kay Rego de Dios ng CRMC. Happy birthday po sa inyo. Pagbati po ay galing sa inyo pong papa na si Rick Tabora. Good morning. Ano kaya ito ni Colonel Tabora? Kamag-anak siguro, pareho ng apelyado. Good morning kay Sahara Ganoy Uto sa Banisilan, sa Barangay Salama, kay Paudsia Sailila sa Pimbalkan. Sa Mama Sapano, good morning dyan sa Pimbalakan, sa Pidsandawan, sa Tuka Nalipaw, good morning. Sa kay Parida Balabagan, good morning sa Lagundi Tugunan SGA, good morning sa mga taga Lagundi. Manaulanan na Silik ha. Good morning po dyan sa Tapudok. Kay Matwa Manguda, kay Dato Paika Benito ng Tabiran sa Dos. At kay John Ray Leonardo, good morning. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Mandaisi update naman sa mga Marites. Nasa likod pa rin para sumuporta si Nadia Montenegro kay Senator Robin Padilla. Ito ay sa gitna ng natatanggap na batikos ng actor-politician. Ngunit mas gusto ni Nadia na makitang ini-enjoy
ni Robin ang buhay nito sa labas ng politika. Paniniyak ni Nadia, hindi daw big deal kay Robin ang mga bashing sa social media. Nadia served as political affairs advisor of Robin until nasangkot siya sa alegasyong nagsindi umano ng marijuana sa building ng Senado. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Man Daisy update sa mga marites. Susunod na si Radyo Man is Merwin Kabilbigan at radyoman.web Sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. at si Radyo Man Danilo Malaran. Ito po yung Radyo Man Michael Swan. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.